2, 3. Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed those who have not seen, and yet I believe. Amen. Po. Naunawaan niyo po ba yung tayo po mo po? Osgat, mo po na po. Ang lahat. Ito po na mapahapiyaw na po to nung nakarang Friday po, no? ng Pastor Arman sa kanyang preaching po, no? About kay Thomas. Amen po, no? Si Thomas po, ano po sa mga nag-invest, ano yung sa ating pala, ano yung nakikita natin kay Thomas? Yung doubt, di ba po? Po, no? Yung pag-aalinlangan niya sa Panginoon, sapagkat kasama naman niya. Pero sa amin sa pag-aaral nga po, diba, ang sabi, si Thomas kasi lagi daw pong absent. Sabi, kasi kung titingnan sa Bible, ilang nga lang siya doon makikita. Di po? Sa Acts, tsaka doon sa yung nagsabi si Lord na saan siya pupunta, po, no? Pupunta siya sa Diyos Ama, po, no? Ipag-prepare tayo. Pero doon lang siya nakita sa anong Bible po, no? Pinaka makikita natin yung nabanggit yung tunay na pangalan niya po, no? Pero naniniwala po talaga ang lahat, ang Panginoon Kristo ay Diyos at Panginoon. Amen. Ang tanong, Panginoon ba talaga natin sa buhay natin? Sa bawat oras? Diyos ba natin siya talaga sa bawat oras? Yan po, no? Marami pong kasing katalungan sa bawat sitwasyon sa paglakad natin sa Panginoon. Po, no? Pero ang nagtatanong po sa atin yan ang Panginoon. Hindi po tayo pwedeng manang kapwa manampalataya natin. Ito, tinagaan tayo ng Panginoon sa pagtatanong about sa ating faith by the Word of God. Amen? Hindi po sa sariling kaalaman ng kapatid o ng inyong lingkod, no po, no? Ang salita ng Panginoon. Kaya po, tingnan niyo po natin ang meaning ng doubt. Po, no? Kinuha ko po yan, nababas niyo po ba? Amen. Sabi po diyan sa bird po, no? Sa daw, ang pagdududa o lang sa Tagalog. Ito po sabi sa una, to call into question the truth of to be uncertain or in doubt about, no? Sa mga sinasabi. Wala talagang hindi siya nagkakaroon ng pagtitiwala, yung may mga doubt po, no? Maging Panginoon sa lahat ng sinasabi ng mga ano po, no? Tapos diyan sinasabi, even sa nagsasabi na yung sinasabi niya ay makatotohanan. Ang salita po ng Panginoon ay makatotohanan. Amen? Pero maraming Christian minsan pag tinutuwid tayo, nagkakaroon tayo ng doubt pagdating sa mga salita po ng Panginoon. No? Kaya alin po natin ang pinakabuti ng Panginoon. Pero ang kabutihan ng Panginoon, kahit tayo may doubt, pinakasample po ang buhay ng Apostol Thomas po, no? Dito po, tayo basahin natin. Sa Papa 1, 2, 3. The other disciples therefore said to him, We have seen the Lord. So he said to them, Unless I see his hands and bread in the nails, and put my finger in the bread of the nails, and put my hand into his side, I will not believe. And after 8 days his disciples were again inside, and Thomas with them. Jesus came, the doors being shut, and stood in the midst, and said, Peace be with you. Then he said to Thomas, Reach your finger here, and look at my hands, and reach your hand here, and put it into my side. Do not be unbelieving, but believing. Amen? Tingnan niyo po dyan, kitang-kita po dyan kung paano napakabuti ng Panginoon. Sa taong kahit na nagdadaw tayo sa mga nararanasan natin, ngunit si Lord, pinatutunayan niya ay siya Diyos na buhay at dakilang mapangyarihan sa buhay nito, mga Biblia. Tingnan niyo po, bakit si Lord nang pumasok siya, ang sinabi niya, sumainyo ang kapayapaan. Po, no? Ang Panginoon, siya ang Prince of Peace. Alam po natin, di ba po? Po. Ngayon, anong matutunan natin sa buhay ng Apostol Thomas po, no? At ano makikita natin sa ginagawa ng Panginoon sa nagkukulang ng panampalataya
ang Diyos patuloy niyang nire-reveal ang kanyang sarili. Amen? Hindi siya nagkukulang sa atin. Sa lahat na naghihina, pinakikita niya, siya ay Diyos. Ngunit, ang problema, dahil sa doubt natin, diyan tayo nagkakaroon ng problema. No? Kasi alam po natin itong John 10:10, di ba? Si Satan laging nagbibigay ng pangungusap ng doubt po, no? Pagka may sinasabi ang Panginoon, sumisingit yan. Po, no? Lalo na pagdating sa trabaho natin. Po, no? Anong magiging natin? Masasabi sa ating trabaho. Po, no? Maraming struggle sa trabaho. Pero diyan sa kabila ng pinakita ng Panginoon, dahil sabi niya pa ni Lord Jesus Christ diyan, maniwala ka. Po, no? Huwag kang hindi maniwala, kundi maniwala ka. Tingnan mo, pinakikita niya. No, po, no? Pero si Thomas, doon pa lang niya nasabi na ang Panginoon ay nung maranasan niya na. No? Yung maranasan niya na. Nung makita, at doon po, at karamihan, ganyan po tayo. O, no? Si Lord, pinakikita niya ang lahat ng kabutihan. Pero kailan natin nasasabing nating my Lord and my God? Kailan? Sa tuwing talagang nagpapakilala siya? Sa tuwing may ginagampanan siya na sa atin, na sa ating pagkakilala sa Kanya po, no? Sa ating Panginoon. Pero pinakamahalaga po kasi sa Lord, ang pinakamahalaga po na ating paniwalaan yung salita ng Panginoon. Amen? Kasi ang Word of God, siya po ang nagbibigay ng kaliniwan sa atin at ang banal na Espiritu. Sapagkat sinabi ng Panginoon, kung sino mga sumampalataya sa Kanya, no, ay ipagkakalob niya ang banal na Espiritu upang ito magturo at magpapaalala sa atin po. Amen po ba? Kaya sabi po dito sa salita ng Panginoon, diyan din sa John po, no, sa 30 at 31 po, sinasabi diyan po doon. Sa Tagalog po babasahin para maganda. Ngunit ang mga ito ay nasusulat upang kayo'y magsisipalataya na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa inyong panampalataya ay magkaroon kayo ng buhay sa kanyang pangalan. Amen po? Yung buhay sa kanyang pangalan, sa yung nasusulat, yung pagpapaniwala natin sa salita ng Panginoon. Pero sinabi po dyan sa 30, maraming ginawa ang Panginoon, pero hindi sinulat. Ano po, no? Pero yung mga sinulat na yan upang maraming sign na ginawa si Lord, pero hindi na isulat. Pero dyan, dinidefine nila na yung nasusulat sa salita ng Panginoon ay upang natin mapaniwalaan. Po, no? Basta yun yung pinakamahalaga, yung nilaki na itala na upang doon na ang makita natin. Po, no? Kasi kung susulit na naman sa bawat baka kulang tong kalaking libro na lahok po natin, no? Pero sabi niya, and truly, Jesus did many other signs in the presence of His disciple, which are not written in this book. Tingnan po? Ano kaya yung mga bagay pa yun? Po, no? Pero naglagay si Lord ng pinakamahalagang nating panghahawakan. Amen po ba? Ang tanong sa atin po, no? Saan po tayo, anong mga salita, mga kapatid, sa lalo yung mga bata pa sa panampalataya, anong yung salitang itinatanim ng Panginoon dapat pagbungahin natin? Po, no? Bigyan ko ng sample si Kuya William. Po, no? Yun ang EGR, ang nangungusap sa kanya, yung yung relationship dapat mabuo sa Panginoon. Po, no? Yung sa vine, sabi nga, yung manatili na nakadikit po, no, sa Panginoon sa Kristo. Bakit gano'n ang binibigay? Kasi ang nais na Diyos upang hindi tayo magiging malakas o hindi tayo makakalakad kung merong sagabal o hindi tayo kusang lumalapit sa Panginoon, kusang idinidikit ang ating sarili sa Panginoon. Amen? Kaya ito po, buhay na isang Paul po yan sa buhay ng ating kuya. Kaya, ibig sabihin, tinagtuturo ang Panginoon about sa relation, sa salitang iyon, sa bawat isa. Ano kaya sa bawat iba, mga ating mga kapatid? Ano yung mga salita na dapat natin panghawakan po, no? Na pananampalatayaan natin. Kaya napakabuti po ng Panginoon sa atin.
huwag po nating pawalang halaga ang pangungusap ng bawat salita ng Panginoon sa atin sa bawat araw na itinakda ng Panginoon dito. Ang tanong, dito, di ba sinasabi, those believe that Jesus Christ, that Lord and God. No? Ang tanong, kailan nagiging Panginoon sa atin ang Diyos? Kailan natin siya nagiging Panginoon? Unang-una, napakaraming talagang nahihirapang pagdating sa isang araw na lang nahihingi ng Panginoon. Amen? Sa isang araw na lang. Hirap na hirap po tayong may bigay sa Panginoon. May bigay pa naman natin ng isang araw, nagmamadali pa tayong umuwi. Di ba po? Kasi bakit? Iyon ang bagay na parang akala natin hindi natin yung hindi tayo dito yung binibuild. Totally dito binibuild tayo dahil sa una relationship. Kaya nga sinasabi sa Hebrew na magpalakasan tayo, no? May makikita ka, kapatid, bakit nakakatayo? Dahil sa faith at pinanindigan ang salita, ang pinangahawakan na dapat manatili sa isang lugar bago pang lumakas, magkaroon ng kapayapaan tayo. Amen? Pag tumadating pa ba tayo dito, ano ba nararanasan natin? Bakit pag nagpupuri tayo, ano nararanasan natin? May kapayapaan, di ba? Kabila ng pagod. Kabila ng lang iniisip. Pag nagpuri tayo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan, kalakasan, kagalakan. No? Ngunit paglabas natin, umpisa naman na ng battle. Amen? Una, battle sa sarili. Ano ba yon? Susunodin ko ba yung napakinggan ko? Ang tanong, di ba po? Susundin ko ba ang Panginoon na sinasabi niya sa akin? Sinasabi niya sa atin. Lahat po tayo tinuturuan ng salita ng Panginoon. Walang except dito, hindi except ang mga lingkod po, no? Lahat. Maging sa dulo ng buhay natin, hindi tayo exempted o matanda na tayo sa panampalataya o kabisado na natin ang salita ng Panginoon. Po, no? Laging, every day, every seconds ng ating pamumuhay, may pangungusap si Lord. Kung nasaan na tayo. Kasi si Lord hindi naman siya namatay sa krus, pinagtagumpayan ang lahat, ay tapos na, wala na tayong gagampanan. Ayan po, no? Tinapos niya lang yung upang tayo ay magkaroon ng tunay na direct at relation sa Kanya at ituring tayo mga anak. Amen? Isa sa ginawa ng Panginoon. Kaya, ang isa pa, Panginoon natin siya, pero minsan, tayo nakatuon sa mga bagay na sa mundong ito. Sino ba, pag lumabas tayo, siyempre pag may kanya tayong employer, pag lumabas tayo dito, oras na ng trabaho, sino magiging Panginoon natin? Di ba yung employer, susunod tayo dun eh. Susunod tayo, gagawin gampanan natin yung kung ano yung sinabi ng mga namumuno sa atin. Amen? Doon tayo nakatuon. Pero sa tulong ng Panginoon, natuturuan tayo kung paano ito namamanage, kung paano natin at nangunguna ang Diyos sa ating pagpasok kasi nandun yung kapayapaan. O, no? Kaya nga si Lord, nung pumasok siya, sumainyo ang kapayapaan. At ang mabigat nito kasi yung kapayapaan na binigay sa atin, yung sa paligid natin, yung nilalagay natin, inaalis natin yung kapayapaan. Nilalagay, pag nagalit yung kasama natin, magagalit ka rin. Magre-rest back tayo, halimbawa, o hindi naman kikimkimpin natin yung sinabi. Bakit ang pinakamahalaga, huwag natin kimping ano man sinabi. Sabi nga po, pumasok dito, ilabas mo. Ano? Kasi ba't mo ilalagay sa puso mo? Yung puso mo ang sinisira mo. Katulad kaninang umaga, sinabi, di ba? Pag-ingatan natin ang puso. Sapagkat ang kaisipan, mag-iisip ka na mag-iisip ng ba't sinabi ito? Ba't ako ginaganto? Pero nagtitiwala tayo sa Panginoon. Diyos siya. Siya yung may gawa ng lahat. Siya ang gumagawa, siya ang gumaganti. Sabi nga, the battle is not yours, sabi niya. Sagad ang kanyang bahala. Nasa kanya ang battle. Tingnan po natin ang Panginoon. Sino namamahala sa lahat? Ang sabi po sa Proverbs, tingnan po na natin muna. Ito, ang God. Sinasabi God, the God is the supreme, perfect in power, wisdom, goodness, creator, ruler, faithfulness, and loveliness. Yan ang Diyos.
katasaasan. Wala nang may papatay. Pero perfect siya sa kapangyarihan, sa wisdom na binibigay ng Panginoon sa atin, sa kabutihan na binibigay niya sa atin. Yung pinakaing creator, yung kinikreate niya sa atin, sa buhay natin, yung mga kagalakan, yung memories na maganda, kung paano siya kumilos, kung paano tayo niligtas, paano niya tayo, pinakita niya kung paano tayo niya kinreate, kung paano niya kinikreate ang bagong buhay natin, hindi na yung luma. Ang Diyos kinreate ang mundo sa simula pa lang ay blameless. Ngunit nang dahil sa pagsuway, nagsimula ang kasalanan. Amen po, no? Ngunit tinapos ng ulito ng Diyos, ginawa na para upang magpakilala uli siya ang ating Diyos. Amen? Tingnan po ang sabi ng Panginoon sa Proverbs. Basa po ba? Sa 1 Samuel, sabi niyan, 8 and 7. Sabi nito, and the Lord said unto Samuel, heed the voice of the people in all that they say to you, for that they have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them. Number 8, according to all the work which they have done since the day that I brought them out of the Egypt. Diba, ang mga Israelita, niligtas niya ang Panginoon, pero sa kabilang lahat, may ginagawa silang paglabag sa Panginoon, hindi nilang pagkakilala, laging pagsuway. Even in this day, which is they have forsaken me, and serve other God, and so they are doing to you also. Amen. Ang Israelite, kung babasahin po natin yung per Samuel na yan, kasi yung anak ni Samuel ay mali na yung ginagawa. Ngayon ang tao nakatingin doon, hindi nakatingin kung sino ang nagpapalakad. Amen? Kung sino yung may hawak. Amen? Sige, tayo nagkakamali. Amen? Hindi po tayo perfect. Kaya nga ang Panginoon, hindi na dapat natin magtingin-tingin pa sa atin, kundi ang Diyos na mismo magkukumbik sa atin. Kasi sinabi, pag sumumpalataya ka, ang Holy Spirit ang magtuturo sa atin, magpapaalala kung ano yung pagkakamali natin. Amen po ba? Pero diyan, kasi ang diyan, yung tao na namamahala, kaya kung titingin kayo, halimbawa sa amin, hindi kami makikita nyo kami ng maling minsan aksyon o pananalita, dahil minsan nadadala na mo siya pag nakikita namin hindi na tama yung gagawin ng kapatid po, kasi ang nararamdam namin, parang malalayo na kayo. Ang nais namin kasi tayong lahat ay makalakad sa tunay na kalooban ng Diyos. Hindi tayo maliway. Kaya nga hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Kaya nga nandito tayo sa araw na tinakda niya upang magpalakas, magpaalala kung sino tayo. Tayo magkakapatid. Nagmamahalan tayo sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Hindi sa sarili, ha? Ingat-ingat kayo. At si Satan ang mabaruan niya mahusay dyan. Amen? Tayo ay nagmamahalan sa Panginoon ng Panginoon Kristo, sa kanyang kabanalan. Amen po? Magkakapatid tayo sa lahat ng oras. Hindi tayo nagmamahalan, hindi tayo magkapatid dahil sa flesh lang, kundi sa spiritual. Ang sinabing spiritual, tayo ay sa kabanalan ng dinadala ng Panginoon, sa matuwid na Kaya huwag po tayo magpapadala sa ating paningin, sa ating pusong madaya, pusong damdaming madaya, kaisipang magulo, kung ano iniisip, na inalagay. Kaya isip-isipin natin, pag isipan ay magulo, direct to Lord. Siya magbibigay, sa kanya yung peace. Amen? Kaya huwag tayong titingin sa tao. Ang isipin natin ang Diyos, at isipin natin, kung siya nagkakamali, ako rin nagkakamali. Iisa lang magtutuwid sa atin, ang Panginoon. Pero dapat bantayan ang sarili. Hindi sinasabi dito, halimbawa ako ay pastor. Hindi pastor ako. Ako masusunod. Hindi pa ako ganun. Iisa lang, kasi nagkakamali ako. Kailangan kilalanin ko ang sarili ko sa bawat oras.
ng pagtutungtong ko. Kasi nung magkakamali ako ng bigkas. At sabi ng Panginoon, kung ahamakin ko ang batang manampalataya, mas maigi pang magbigti ako. Diba? Ganun ako tinuturuan ng Panginoon. Kaya hindi po tayo dapat magpagalingan dito sa salita ng Panginoon. Kundi magkaisa tayo sa salita ng Panginoon doon sa way niya, sa kalooban niya. Kung saan tayo, tanggapin natin kung saan tayo nagkamali. Marunong tayo magpakumbaba sa bawat isa. Wala tayo pa, kasi si Lord, kung gaano siya kataas, nagpakumbaba siya sa atin. Kaya namatay siya sa krus ng bayo. Dahil gusto niya abutin tayo. Dahil malayo na tayo sa Kanya. Hindi tayo makapasok sa panalangin dahil may harang ng kasalanan. Ngunit ginawa niya ang lahat. Kaya mga kapatid, huwag natin kakalimutan kung sino ang ating Diyos. Ano ang ginagawa ng Panginoon? Kailan natin siya magiging Panginoon at Diyos sa bawat oras natin? Tinatanong diyan ng sa ating Panginoon, yung 100%. Sa totoo lang, napakahirap po talagang ang gampanan ang pagkatawag sa Panginoon. Kasi yung magkakaroon ka ng eager, nang nais mong huwag ka na magtrabaho, mag-focus ka na lang sa paglilingkod. Napakahirap. Kasi ako, ang gusto ko, ayoko na maistorbo sa ayoko nang na-struggle yung ko. Masarap yung relation sa Panginoon na bubuhay mo. Dadalhin natin ang kapatid sa tama, sa Panginoon. Napakasarap sa kadamdamin, sa spiritual. Kaya, nakakalungkot sa mga kapatid na tumatalikod sa Panginoon dahil sa salita ng Panginoon hindi nakakayanan. Amen? Nawa, huwag po nating kaligtaan kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa atin. Kung sino siya. Kaya nga namatay siya sa krus upang siya ay maging hari uli natin. Sa Israel, pinakikita, naghanap sila ng hari. Hindi na ang pinakahari ang Panginoon. Gusto nila yung tao. Yung tao. Kung anong maisipin niya, anong gagawin. Tingnan mo sa Israelite, anong ginagawa? Nung binigyan ng Panginoon, sige, sinabi ng Panginoon, itong mga gagawin yan. O, anong nangyari kay Samuel? Kay Saul? King Saul, anong nangyari? Tinanggal, pinalitan ni King David. Amen? Sa lahat ng naging hari, ng after ng King David, puro nagkakamali na, lagi na kay yung hari na pinarusahan ng Panginoon, naging isang asong gubat. Di ba? Nakakain na lang ng mga damo. Di ba? Ganun ang Panginoon. Oh. Pag nagkakamali, pinakikita na ng Panginoon, kahit pumili ka ng isang hari ng mga mamahala sa pinakikita pa rin niya na siya ay Diyos na dapat natin kilalanin. Hindi siya nagbago. Kaya naunawa natin ang salitang ito. Bakit pinaalala ng Panginoon to? Kasi tayo, maaaring baka minsan ang problema sa atin, nagpapadala tayo lalo sa ating bansa. Walang inintindi kundi politika. Ba't hindi nila kaya intindi nilang Panginoon nang makakilala sila sa Panginoon? Kat siya lang may hawak, siya nagpapalakad. Kaya mababasa po natin sa Proverbs. Pakitayo po para mabasa sa meron niyang Tagalog. Saka po, 1, 2, 3. Bayanin sa ang pinuno, utos sa isang talino ng bayan ay sa akin nagmumula. Ako ay nagdalihan ng nakila. Mahal ko siyang lahat sa aking mga kapag-inangat ako masikap na iyak ng susunod. Amen? Ano ang naunawaan nyo po dyan? Sino ang namamahala? Sino nagpapalakad? Ang Panginoon.
Pero sabi diyan sa 17, mahal ko silang lahat na nagmamahal sa Panginoon. Hinahanap ko, kapag hinahanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Dapat ganyan ang leader na makikilala natin kung gusto niya. Amen? Pero hindi na yan. Ang ating leader talaga ay Panginoon. Pagkat sinabi sa chapter 24 ng Matthew, magaganap ang lahat, hindi na mababali yun. Kaya yung kaganapan ng gayra na yan, andyan na yan. Unti na yan, hindi natin alam kung anong saang generation yung sinasabi ng Panginoon. Sa amin, baka hindi ko na rin abutan. O baka sa anong generation, di ba po? Yung magaganap na sinalita ng Panginoon. Hindi natin ang kailangan po kasi natin ngayon ay taniman ang bawat kapatid o pamilya natin ng mga salita na maigting na magkaroon ng panampalataya at ito itatransfer. Amen po? Hindi po yun na, tingnan nyo po, nung bumaba ang Panginoon sa Kristo, nangaral siya. Pero lahat na i-transfer hanggang umabot tayo ng mga buhay na ito. Amen? Ganon kadakila ang Panginoon na kumilos. Po, siya ang namamahala, siya ang po. Kaya po, ang sinasabing Panginoon, diyan ay, Lord, one having power and authority and ruler. Katandaan po natin. Kaya wala po sa atin, nasa kanyang lahat. Kaya nagtataka ako sa mga tao, kapwa Kristiyano na, manampalataya, nagkakatampuhan dahil sa mga kaganapan sa kapaligid. Mga kapatid, tigilan po natin yan. Focus tayo sa Lord. May sinasabi ang Panginoon sa salita ng Panginoon. Sino siya? At doon tayo magpo-focus, hindi tayo magpapakita na tayo ay nakapanig dito sa ganung hindi lang nakakaalam kung ano yung ginagawa niya. Alam mo ba ang ginagawa ko? O alam ko ba ang ginagawa niyo? Hindi, di ba po? Sa bawat sino man nakaupo o saan man sa ating trabaho, hindi natin alam ang mga ginagawa nila. Pero si Lord alam ang ginagawa natin. Alam ni Lord kung saan ang puso natin. Kaya tayo ay mag-focus sa Panginoon. Kaya sinasabi sa Bible din, huwag tayong umay sa ibabang mundong ito at magulo. At ito yung ibabang mundo na ito ang nagbibigay sa atin ng kaguluhan. Nawawala tayo sa nawawala yung kapayapaan binibigay ng Panginoon. Kaya minsan sasabihin natin, magagalit tayo sa Lord, Diyos ka ba, bakit nararanasan ko to? Panginoon ka ba, bakit ko nararanasan ko to? Kapatid, sinasabi ng Panginoon, mapalad ang sumasampalataya sa Kanya. Sumasampalataya lalo sa mga salita na tinuturo sa atin. Ang Bible napakarami na tinuturo sa atin. Hindi tayo, tingnan nyo, unang-una, si Satan ang sumisira. Alam natin may battle tayo. May battle tayo pang physical at spiritual. Tingnan natin ang pamilya natin. Kung paano kumikilos si Satan. Bakit ginugulo ang pamilya. Amen? Dahil ayaw ni Satan na may buong pamilya. Ayaw niya na makakilala ang buong pamilya sa Panginoon. Kaya pagsikapan po natin mga kapatid, na dalihin natin ang ating mga sambayanan at maging tayo, sikapin natin na tayo ay nakapokus lang talaga sa Panginoon Kristo. Hindi tayo nakapokus kung sinong tao o anong bagay na nasa paligid natin. Sapagkat ang kasagutan ay nasa Kanya. Siya ang magsasagot sa bawat salita kung ano ang mga katanungan natin. Siya nasa Kanyang salita kung tayo may pag-aalinlangan. Walang ibang mag-aalan sa atin na siya ang ruler. O no? Siya ang gumagawa, siya nagpapakilos. Tingnan nyo natin sample. Ang ng Egyptian, di ba? Sa Egypt, si Paraon. Pinatigas ng Panginoon ang puso niya. Bakit? Para mapakita rin sa Panginoon, unang-una mapakita rin sa Israel na siya makapangyarihan, kanyang gawin lahat. Amen? At pinakikita rin lang sa Egyptian, siya ay Diyos na buhay. Po, no? Pero sa kabila ng kaya sinasabi kanina, doon sa Israel, yung kay Samuel, sa simula pa lang nung inalis siya sa loob, nandun na.
nalilimutan kung anong ginagawa ng Panginoon. Kaya huwag natin kalimutan kung anong ginawa ng Panginoon sa atin. Mag-focus tayo sa salita ng Panginoon at gawin natin siyang Panginoon at Diyos sa buhay natin. Wala nang iba. Sapagkat kung gagawin natin, sabi nga ng Panginoon, yung maglilingkod tayo, huwag nating kung sino yung lubusang mas higit na mahalaga ang isang pamilya kaysa sa kanya, di ba? Hindi karapat dapat na sumunod sa kanya. Pero hindi yun sinasabi ng Panginoon. Lang na, hindi sinasabi natin baliwalain yung pamilya. Hindi sinasabi ng Panginoon, siya yung nanguuna upang siya rin ang mangunguna sa pamilya natin. Wala pong mali doon sa salita ng Panginoon. Sapagkat pag siya ang nanguna, siya ang hahawak sa pamilya natin. Siya magtutulong sa atin na mabuo. Ang mahalaga lang kung inaalaw natin sa ating sabayanan ang Panginoon sa Kristo. Kung inaalaw natin na siya ang maghari sa ating sabayanan. Kaya mga kapatid, sikapin po natin ang lahat ng bagay. Ngayon, natapos ang labat ng resignation, ano pa ba ang plano ng Panginoon sa atin? Kundi sa bawat pagsunod natin, sa pagkakilala natin, siya ay Panginoon at Diyos. Ang sabi ng Panginoon, nung sabi ng Panginoon dyan, sabi yan, do you believe God prepare our home? Naniniwala kayo? Tingnan nyo, tayo tumayo, basahin natin. Saka po, 1, 2, 3. Let your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it is not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you may be also. And there I go you know, and the way you know. Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going, and how can we know the way? Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen. Tingnan po natin, napakabuti. May paupan po. Tingnan po, napakabuti ng Panginoon dyan. Sa kabila ng lahat ng pagkakilala natin na siya ay Diyos sa makamayanan at nakakasunod tayo, may piniprepare siya sa tahanan. Kaninang umaga, binangahan na rin ng pangungusap sa pamamagitan ng Pastor Arnel. Sabi, mag-umpok tayo ng kayamanan sa kalangitan. Hindi dito. Every ng pagsunod natin sa Panginoon ng pagkakilala, nag-umpok tayo ng kayamanan. At bukod pa doon, pinipreparehan tayo ng Panginoon. Amen? Pero makita nyo dyan, si Tomas, may pangapagdala, Lord, hindi ko alam yung saan ko ito. Samantalang matagal na nagtuturo ang Panginoon, di ba? Pero may way si Lord dyan. Bakit sinabi? Yung mga ganyang pananalita ay upang maunawaan natin kung saan, kung sino. At sinabi ng Panginoon, same way. At dyan tayo nagkakaproblema sa way ni Lord, sa katotohanan. Amen? Ang pamigad kasi dyan yung life. Yung papuntahan natin yung buhay na walang hanggang. Amen? Naunawaan natin yung way ni Lord. Ano yung way ni Lord? Di ba po? Yun yung problema po. At dyan, sabi ni Lord, siya yung way, siya yung life, basta buhay natin. Ngayon, siyempre, nakakilala tayo sa Panginoon. Alam na natin ang magiging buhay natin. At ngayon, alam na natin ang Panginoon. Nagre-reveal siya sa atin. Sabi niya, siya yung way, siya yung truth. Ano yung katotohanan sa Panginoon? At ano yung maalala na nilagay sa atin ng Panginoon? Po, no? Tandaan po natin, ang Diyos nagpe-prepare, tandaan po yung salita na yan, at tutungo tayo sa pinakmalala niya pagsunod. Mamaya po. Tandaan po na natin to. Naka dyan, nakalagay, I know Jesus is, yan, kilala natin ang Panginoon is our Savior. Yaman po ba? Kasi yung natin, kilala natin yan. Savior sa lahat ng oras, sa anumang problema, nagsisave siya sa atin. Amen? Kilala natin ang Panginoon, loving and faithful.
po, mapagmahal na tapat. Yan po. Tapos, good and merciful, mabuti at mahabagin. Amen? Tapos, the Lord that provides. Siya yung nagpo-provide sa lahat sa atin. Po, kilala natin ang Panginoon, the Lord that heal sa lahat ng kailangan nating kapangkatawang physical na kailangan ng heal and spiritual. Ngunit sa lahat na yan, diyan nag-reveal ang Panginoon. Ngunit minsan pinapako natin ng sarili natin diyan sa ginagawa ng kabutihan ng Panginoon. May nalilimutan tayo na dapat natin sundin sa Panginoon. Amen? Ano yung nalilimutan natin? Sa pagsunod sa Panginoon. Yung pagpapataba sa atin sa Panginoon. Magiging healed pa kaya sa atin ng Panginoon kung papalakaan natin. The Lord of Helper. Lagi na lang natin siyang katulong sa lahat ng bagay kung saan tayo nahihirapan. Kung saan na kailangan tayo nangangailangan. Amen? Yan ang pagkakakilala natin sa Panginoon. Ngunit pagdating dito sa mga isa, pag tayo ay pinalakad na ng Panginoon sa kanyang narrow gate. Tayo ba tumayo? Pahain po natin. Count of 1, 2, 3. Enter the narrow gate, for wide is the gate, and broad is the way that leads to destruction, and there are many who will retreat. Because narrow is the gate, and difficult is the way which leads to life, and there are few who find it. Tayo na po. Tayo pa na po. Nakababasa nyo yun, yung difficult. Pero yun yung the way which to lead a life. Yung narrow gate. At diyan tayo nahihirapan. Amen? Isa, pag pinapahal tayo ng Panginoon, Lord, talaga bang kailangan kong alisin to? Tayo nakakasala, saliksihin natin ang ating sarili, gaya ni David, no? Pag yung nagkakano siya, nagkukulang siya sa Panginoon, purihin mo yung Panginoon, sampayin mo yung Panginoon. Sabihin, may pagkukulang, no? May pagkukulang sa pag-aaral ng Panginoon. Amen po? Pero, sabi nga dyan, kasi nalilimutan natin bakit tayo pinanalakad sa Panginoon sa narrow gate. Nalilimutan natin siya, yung Panginoon, isa ay Diyos na banal at makatuwiran. Nakikilala na kasi lang natin, napopokus tayo sa Lord, napakabuti mo, tulungan mo ako. Lord, ikaw ang helper ko eh. Gawin mo to sa buhay ko. No? Lord, may kailangan ako, ikaw ang provider ko. Ibigay mo to sa akin. Sa lahat ng hihingin natin, lahat blessing. Kaya nga sa ngayon, blessed sa naniniwala. Kasi ginagawa ni Lord ang lahat. Ibinibigay sa atin ang lahat. Pero yung pagsunod natin sa tunay na kalooban ng Diyos para sa atin. Sabi ng Panginoon, piniprepare. Diba? Masusunod tayo. May piniprepare si Lord sa kalangitan. Hindi dito. Pero kasi baka nagpa-prepare tayo sa Panginoon, Lord, bigyan mo ako ng malaking mansyon. Isang Rolls Royce, no? Isang Ferrari. Wow! Nasa kamunduhan. But the way ni Lord sa kalangitan, iba. Di ba po? Iba. Binibless tayo ni Lord kung tayo ay marunong mag-handle. Mamaya pinagpapala tayo, Lord, increase my salary. Hindi ka mo marunong magbigay. Aga? O hindi ka marunong tumulong sa pamilya o sa kapatid na nangangailangan. God bless us. Tinutulungan tayo pag nagpapala, pag nakikita niya, lalaw pinalalago ang pagpapala nito kung marunong din tayo mag-respond sa bawat sa paligid natin at sa Panginoon. Amen? Hindi lang po yan ng marami po tayong bagay na aalisin sa atin ng Panginoon. Hindi na makadaling lumakad sa way ng Panginoon. Sapagkat sinasabi diyan, makipot. Paano kaya akong maliit, madaling lumusot, pero sabi ko, pag nakita ko kahit maliit butas, hindi rin ako nagkakasya. Kasi sobrang naliit.
Di ba? Ay kung gano'ng kaliit yung papasukin ko, dahil ako'y maliit, paano pa yung sinasabi ng Panginoon, yung pakahirap? Kasi maraming tatanggalin sa atin talaga. Amen? Sa ating pagkatao. Kaya kailangan kilalanin natin ang ating sarili. Hindi to about na ako, sasabihan mo si Kuya, Kuya, mali yung ginagawa mo. No. Pagkakilala natin ng Panginoon, siya mismo kikilos. Kukumpik niya tayo, mali yung ginagawa mo. Ang tanong, marunong ka lang makinig ba sa Panginoon? Pag kinukumpik tayo, mali. Minsan, alam na natin, lagay na natin itinuruan tayo sa Panginoon ng salita. Yung bagay na yan, mali, hindi yan para sa Panginoon. Pero gusto mo. Diba? Kasi nakapokus. Kaya mayroon dyan sa Bible, sinasabi, yung mayaman, no? Mag-ano na, mapapatayo na lang siya ng kamalig. No? At bisaya magbabahay na. Pero sabi ng Panginoon, hangal ka, kukunin ko na yung buhay mo. Diba? Baliwala ang mga bagay. Pero kung tayo ay nakapokus, pang spiritual, no? Kaya yung kapayapaan na binibigay ng Diyos sa atin, huwag nating bigyan ng ano-anong mga bagay na naririnig natin. Huwag nating lagay sa puso. Hayaan nyo tumagos sa kabilang tenga. Hayaan mo siya lang mangangak-ngak. Matitigil din yung bunganga. You know? Magsasawa rin yun. At sino magkakaroon ng sakit sa puso? Siya. Siya ilaga, ano ba to? Bakit ganito? No? Ay, sumunod ka sa akin, gano'n, di ba? Sino magkakaroon? Kaya, ang mangyayari, mapekto ng puso, kaisipan, nagkaroon ng stress, napagod, dahil sa stress. No? Kaya mga kapatid, maraming tinuturo ang Panginoon sa atin. Huwag natin paagaw yung joy. Kaya nga sinasabi si Lord ay joy. Siya yung kapayapaan. Huwag natin paagaw yun. Hayaan po natin tayo magkaisa, maglingkod, at dalhin natin yung mga katulad na kating dati na mga kulang, nangangailangan ng yakap ng Panginoon. Nangangailangan ng pag-ibig ng Panginoon. Nangangailangan ng kalinga sa lahat ng oras. Ngunit paano nila mararanasan ito kung hindi man nila nakikilala? Kaya dapat natin dalhin o ipanalangin natin sa Panginoon. Tayo mismo mananalangin din, Lord. Kailangan natin ng Lord, idako mo kami yung para sa iyo at yung nangangailangan ng iyong tulong upang madala natin dapat ganoon natin panalangin no? Sa ating paglabas. O Lord, bilang ako'y tinawag mo, nakakilala sa iyo, bigyan mo akong kagalakan. Ang isang may bibigay ko ng kagalakan, hayaan mo Lord na ibigay mo rin sa akin ang isang kaluluwa na nangangailangan ng katulad ko dati. Amen? Pagsikapan pa natin yon. Kasi tayo munang tinuturuan ng Panginoon diyan sa narrow way. Tayo ang sasaliksik sa sarili natin at ang Panginoon at ang salita ng Panginoon. Kaya dapat paghawak natin ang Bible, magpapakumbaba tayo sa Panginoon. Kasi kailanman hindi nagkakalinga ng Panginoon na konsentihin tayo sa ating pagkakasala. Hindi. Ang salita ng Panginoon, dudurugin tayo. Kaya nga sinasabi sa Hebrew, double blade ang kanyang salita. No? Kaya huwag po nating kakalitan mga kapatid. Kaya minsan hindi natin nagiging priority ang Panginoon. Dahil nagkukulang tayo. No? Nagkakaroon tayo ng ibang priority sa buhay natin. Ang trabaho, binigay ng Panginoon yan. Ngunit, manalangin naman din tayo ng Lord, huwag mo paagaw yung isang araw ko. Hindi na kasi, Lord, magpapaano tayo sa trabaho gagawin natin ang lahat. Kasi yun ang dapat ang tungkulin natin. Pero, pag hihingi ng blessing, Lord, increase my tithes, bibigay. Siyempre, pag ikaw binigyan sa trabaho, pag mientras binibigyan ka ng halaga, dumadami rin yung halaga ng trabaho mo. Di ba? Yung trabaho minsan, pero yung merong trabaho na marami ka nang ginagawa, wala namang binibigay na halaga. Kaya po, no? Tapos wala nang binibigay halaga, kinuha pa yung isang araw mo para sa Panginoon. Kaya isang panalangin dapat natin, Lord, binibless mo na rin total ako, i-bless mo na rin ako ng lubusan para sa isang spiritual ko.
kagalingan sa bawat araw na nasusugatan ako sa 6 na araw sa aking pagkalayo sa iyo sa sanktuaryo dahil kulang ako, hindi ako nakakapanig ng salita, walang nagtuturo, walang nag-guide sa akin, walang nagre-remind sa akin. Dahil sarili dahil Lord, minsan nangunguna ang sarili ko dahil pag ako mag-isa. Kaya si Lord, hindi niya paranasan natin ang pagmamahalan natin. Makita ng bawat isa sa atin, nandito ang mga kapatid sa panampalataya sa Panginoon Jesus na may kagagalakan, nagkakaisa, nagpapalakas sa bawat isa. Nakikita natin nakatayo sila at present sa harap ng Panginoon. At nakikita natin kagalakan kung paano nagpupuri sa Panginoon. Ayun po, kaya yung way ni Lord, sikapin natin na malakaran. Hindi lang po tayo naka-way dahil sa siya mismo magbibigay. Hintayin muna natin kung ano. Kasi ang mabigat, nandun, sabihin, nasa way tayo ni Lord. Hindi, ito, way ni Lord to eh. Biniblessing ako ni Lord dito. Pero, wala ka naman sa Panginoon sa araw na kanya tinakda. Hindi, nanalangin ako. Sinira din natin yung salita ng Panginoon. Si Lord, nakikita natin, saan siya nakikita? Nung nangangaral siya, lagi siya sa simbahan, sa templo. Di ba? Opo. Tayo kaya, bilang ng Panginoon sa Kristo, na dapat, sabi nga kay Pedro paid my alarms. Paano tayo makakapakinig? Kung wala naman tayo sa sanctuary ng Panginoon. Hindi, nagbabasa ako. Kinakausap ako lagi ni Lord. Ang tanong, naging kalakasan ka ba ng kapatid? Ng ibang kapatid? Diba? Kasi pagka uwi tayo, tulad ko, pag uwi ako, trabaho, bahay na lang. Hindi na pa nagkakaroon lang ako ng sa Panginoon, ng 100% na makapagbigay ng lingkod sa Panginoon. Pagdating dito, ang pagbibigay ng buong araw, kasi dito, nakikita natin, lumalakas tayo. Yung present. Madali lang kasi ang ginagawa ng Panginoon sa lahat ng oras. Kaya walang imposible sa Panginoon. Pero maging aware lang po tayo sa mga blessing. Baka sabihin natin blessing to ni Lord, palayo naman tayo ng palayo sa Panginoon. Nawawala na yung relation natin talagang tunay sa Panginoon. Nawawala na yung tunay ng paglilingkod natin sa Panginoon. Dahil sabi ni Lord, ng iba, hindi, provision to the Lord kasi pag ginagawa ko ang isang trabaho na maigi, pinararangalan ko ang Panginoon. Tama. Pero, paano yun sa katotohanan, sa pagkatawag sa atin ng Panginoon? Paano natin siya mabibigyan ng tunay na parangal doon sa pagtunay na pagkatawag sa atin? Amen po ba? Kaya, mga kapatid, napakahirap po. Sa people dito, tayo po tumayo. Dahil sa pagtutuwid na yan, hindi natin nanuwan kay tinutuloy ng pangalan ng Panginoon. Kaya, tingnan po natin sa kapaw. 1, 2, 3. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged by him. For all the Lord loves chastenance, as every son from his seed. If you Lord carefully, God deals with you as with sons. What not as the Father does not chasten, but in your heart seeking, of which all become partakers, you are legitimate as a son. Ituturing tayo sa mga po. Ituturing tayo hindi anak ng Panginoon. Kung anak tayo sa labas, kung hindi tayo tinutuwid ng Panginoon. Kung hindi tayo tinuturuan ng Panginoon. Kaya, yan ang narrow gate ni Lord. Tinutuwid tayo sa lahat, chini-chasing tayo ng Panginoon. Kaya doon tayo namisan sa mga salita ng Panginoon, sa pagre-rebuke sa atin sa salita, sa pagtingin. Palibasa, pinapersonal lang ako ni pastor, gano'n na. Hindi. Salita ni Lord yan. Whenever sino nagsalita, pag salita ng Panginoon ang binitawan, tatagos yan sa iyo. At siya ang talaga by Holy Spirit.
Kaya ka nasusugatan, hindi sa Holy Spirit ang kumikilos doon. Si Lord mismo. Kaya mga kapatid, ang Panginoon, tinuturing tayong tunay na anak. At sa turing ng putulang nagtuturing tayo ng anak, tayo itinatabasan ng Panginoon, itinutuwid sa lahat ng pagkakamali. Kaya yung rebuke ng Panginoon, masakit man, tanggapin natin. Kasi ang dadaanan natin sa piniprepare ng Panginoon ay hindi madaling pasukin, makitid ang daan. Kaya dinidisiplina na tayo. Unang-una, dinidisiplina tayo spiritual. Dinidisiplina tayo physical. Ano yung mga physical? Marami. Yung lumang pagkatao natin sa pang-physical, dinidisiplina, inalis na ng Panginoon yun. Amen? Kung tayong dati manginginom, inalis na ng Panginoon yun. Amen? Tinanggal na ng Panginoon. Ngunit huwag nating ibabalik. Kaya pa nagkakaroon ka ng atim o tinutok ka ng Satan at ikaw naman ay naiinganyo sa alak. So, masarap. So, sabi ni Satan, masarap to, hindi mo ba na-miss to? Mga kapatid, pag-ingatan nyo. Sapagkat si Satan, once na pinapasok natin, ay nagkakaroon tayo ng problema. Kaya si Lord, nire-rebuke tayo sa pamamagitan ng salita, no? At sa bawat salita ng Panginoon at natanggap natin, tayong lubusan lalong nagkakaroon relationship sa Panginoon. No? Lalo tayong maigting na kumakabit sa Panginoon sapagkat nakikita natin, siya yung tunay na Diyos. Siya yung nagtutuwid sa atin. Siya yung nagpapakilala na sa atin kung sino na tayo. Siya mismo sa pamamagitan ng salita at ng banal na espiritu na siyang nagbibigay sa atin ng conviction, nagpapano, siya mismo, hindi ang inyong lingkod o mga kapatid, kundi ang Panginoon. Tayo ay tinutuwid ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya napakahalaga po ang araw ng Panginoon. Kung titingnan natin ang Israelite, bakit sinasabi na ba, magtipa-tipa kayo sa harap ng templo, kung kakakusapin kayo. Diba, ganun po. Ganun din si Lord Jesus Christ nang bumaba, hindi na bago. Siya niya ninatarap po sa templo, lagi niyang sa templo. Kasi hindi tayo magiging malakas sa labas. Isang araw na lang, pinapabayaan po natin. Amen. Subukan nyo isang araw, kaya nyo ba ibigay isang araw sa Panginoon maglingkod? Sa Panginoon. Laging kausapin natin ang sarili. Ang Diyos ang siya magtutuwid sa atin. Hindi po ang tao, kundi lagi ang salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga po ang salita ng Panginoon at napakahalaga kasi tinuturing tayo isang anak. Tunay na isang anak. Hindi isang anak sa labas. Kasi tayong anak sa loob upang manatili sa Kanya, tinutuwid tayo sa bawat salita. Kaya sa bawat salita ang ibibigay ng Panginoon sa atin dito, ano ang mahalaga, ano yung naibigay na ituwid sa atin, gano'n na, nagtatapo ba tayo sa mga kapatid natin? Dapat ba sa bawa, may narinig tayong hindi maganda sa kapatid, nagtatampo ba tayo? Hindi na? Dapat, hindi na po, wala na kasi dapat, kasi unang-una tayong magkakapatid, hindi na dapat na kakasamaan ng loob. Kasi si Jesus Christ na yung namumuna eh. Nagkakaunawaan. May nararanasan tayo, dapat unawain bakit niya ito niladanas. Unawain natin yung sitwasyon niya. Amen? Unawain natin yung sitwasyon. Kasi unang-una, hindi naman tayo para-pareho ng lakas ng panampalataya. Buti sana kung para-pareho tayo ni Pastor Aguilera, na handang lahat ng bagay ay kaya-kaya niya ng labanan. Kasi pinalakas siya ng Panginoon. Amen? Sa Kanya, sa Panginoon nang galing ang lahat. Amen? Napakahirap ang isang tungkulin ng isang head. Pagandaan natin. Ang isang ina, isang magulang, napakahirap yan. At alam natin mga anak yan. Naging anak din tayo kung paano tayo naging pasaway sa tunay nating magulang. At ganun pa kaya sa ating Panginoon. Titingnan natin ang buhay ng Israelite. Kaya umabot ng matagal dahil sa katigasan ng ulo. Hirap makasunod. Pero ganoon din po tayo. Ang Holy Spirit naman ang ating
sinasaway. Ano? Hindi po ang ang Panginoon natin ang sinasaway natin sa bawat salita niya. Ini-ignore ang kanyang salita. Amen? Kaya maano po natin sa kanyang salita, bakit napakahalaga yung salita ng Panginoon. Yung iba alaga kasi yung iba ini-ignore. Bakit? Kasi pinuno ng nasa paligid. Pinuno ng problema sa pamilya. No? Pinuno ng problema sa trabaho. Kasi minsan kasi yung trabaho, pag nakita na kaya mong gawin lahat, itatapos sa'yo lahat ng trabaho. Kaya napakahirap yung isa na magaling-galingan sa trabaho ba? Kala nyo? Hindi mabuti. Itatapon sa inyo lahat ng trabaho. Tayo po'y tumayo. Basahin po natin to para manuman. Saka po, 1, 2, 3. Amen? Tingnan niyo po, napakahalaga ng salita ng Panginoon. Pag hindi natin pinatimo, hindi tayo nagpasugat sa Panginoon. Sabi ng Panginoon sa Hebreo 10:16, pagdating ng araw, itatanim ko sa isipan at iuukit sa puso. Pag sinabing iuukit sa puso, nasusugatan tayo. Ha? Kaso minsan ayaw ipaukit. Pag nakakinig, tinatakpan na yung tainga. Pag namasakit na yung salita ng Panginoon. Ipinapaling ang muka kung saan pag nasasaktan na sa salita ng Panginoon. Kaya kapatid, napakahalaga ng salita ng Panginoon sa pagdidisiplina. Kaya ang ginagabi ko kanina, didisiplina tayo pang spiritual, pang physical. Ito pa mabigat. Alam natin na mga pagkain magbibigay sa atin ng kahinaan pag sobra ang pagkain natin. Lalo ako, pinag-iingatan ko kasi yung sugar ko papunta na sa pagka-diabetes, no? Kaya nagdisiplina ako. Kaya napahalaga. Kung marunong kang dinidisiplina mo yung sarili mo pang spiritual, paano pa yung pang physical? Diba ba? Kasi sinasabi ng Panginoon, templo tayo ng Panginoon. Kung sino naman sumisira nito ay mananagot tayo sa Panginoon. Bakit? Pag namatay tayo na maaga, hindi natin nagampanan yung pinagagawa ng Panginoon. At hindi natin natapos yung dapat natin gawin para sa Panginoon. O hindi natin napakita kung paano siya natin naparangal o may glorify sa pamamagitan ng ating pamumuhay dito sa habang nabubuhay tayo sa mundong ito. So, no? Bigla tayo namatay kinabukasan. Ano mangyayari? Ano yung tatanong sa atin ng Panginoon? Bakit mo sinira yung templo mo? May pinagagawa ko sa iyo, hindi mo natapos. Diba? Napakahalaga po. Kumibigyan tayo. Kaya si Lord, balance. Ang salita ng Panginoon, balance. Wala pong ano yan. Pinalalakas tayo pang spiritual. Yung katawang physical natin, pinalalakas din niya. Pero pinag-iingatan. Bakit siya tinawag na healer? Hinihil niya pag kakasakit tayo. Nalalangin tayo, Lord, nararamdaman ko ito sakit ng katawan. Pero pag ito ay dahilan natin, makumbik naman tayo. Ikaw sabi ni Lord, kasalanan ko ba yan? Tinuturuan kita. Dinidisiplina kita. Pero matigas ang ulo natin eh. Kapatid, kung sa physical, hindi natin paano pa natin paglalabanan yung mga kasalanan? Kung mga simple lang sa pagkain, hindi natin, paano pa yung kasalanan? Ay mas matagindi ang mga kasalanan. Ano ba? Yung mga pagluma natin. Kaya tayo pinalalakas ang spiritual natin. Kaya mga kapatid, tinutuwid tayo muna sa pang-spiritual, maging pang-physical. Napakabuti ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon mapaglingkuran siya. Ngunit huwag natin paiksihin ang ating buhay para mapadali yung paglilingkod matapos yung paglilingkod natin, no? Kasalanan yan. Kasi biro mo, si Lord gagawin ko, alam mo, ako, papunta na yung may nararanasan ako. Sige, hindi ako magdidisiplina sa sarili ko. Siyempre, magkakasakit ako.
Eh mamaya cancer palabas nun. Di ba? Yung mabigat, mga hindi, may didisiplina ka lang ng Panginoon, ayaw mo pag-disiplina dahil ayaw mo pa-check up. Hindi mo makita ano sakit mo. Kasi sabi natin, healer si Lord. Kapatid, pati sa pagkain, halimbawa, papanalangin natin, puro taba. O mayuri. Lord, alisin mo yung ito. Parang hindi pa natin naiisip, minamak natin si Lord. Sa panalangin natin, ma-aware tayo kung ano yung pananalangin natin. Ginagalang ba natin ang Panginoon? Diyos ba sa atin siya? Lord ba natin siya? Be aware din sa panalangin natin. Sa ipapapray natin, Lord, may taba to, makaklorestol to, alisin mo. Gusto ko to mga kapatid, mabuhay. Hindi lang po tayo dinidisiplina sa spiritual, physical din. Kasi may tungkulin tayo. Dito pa lang, pinapractice tayo, magpuri sa Panginoon, parangalan. Di ba po? Makapagpalingkod, makapag-akay. Mag-glorify ang Panginoon sa pangangamagitan niya. Kaya mga kapatid, matuto tayo magdisiplina. Hindi lang pang-spiritual tayo, di ba? Pang-physical. Kaya pag-ingatan, Satan, mahusay si Satan sa ganyan, pag-aalok ng mga pagkain. Lalo sa mga lumang pagkatao, nakakita ng kapatid, ang ganda. Mag-ingat-ingat kayo mga kapatid, ha? Manalangin muna sa Panginoon. Hindi tayo nakakilala sa Panginoon. Tinanggal na tayo sa ating sa lumang pagkatao. At pag-ingatan dahil tuso ang ating kalaban. At higit sa lahat, isipin, pag wala sa Panginoon, sa buhay natin, mahina tayo. Kaya sinasabi ng Panginoon, pag nakita malinis, nilinis tayo ng Panginoon. Iba yung nilinis nilinis. Pero hindi natin pinaghahari ang Panginoon, yung mga salita dyan sa puso natin. Pag nakita yung malinis at wala yung salita ng Panginoon ito, papasokin ito. Wala itong sinasabing, wala yung nagbabawal dito. Pasukin yan. May isa na. Di ba? Ilan yung babalik? Matindi. Meron pang isa. Wala itong isa na ito. Yung salitang pang ito na, huwag kang titingin. Pasukin na yan. Sige, magnais ka dyan. Di ba? Mga kapatid, nilinis tayo ng Panginoon, tinanggal niya lahat yan sa buhay natin upang siya maghari sa ating puso. Kaya mag-ingat-ingat tayo sa ating pagkilos, kilalanin sa sarili. Minsan kasi nagkukulang tayo, sobra tayong confident. I'm saved. Yes, saved tayo. Pero I'm saved by, sa pamamagitan ng Panginoon, pero susunod ako sa pamamagitan ng Panginoon, hindi sa aking sarili. May lakas akong loob na masusunod. Amen po. Kaya mga kapatid, pagtikuhin ang salita ng Panginoon, hayaan nating itanim, pasugat atin ang puso. Magpasugat tayo sa Panginoon kasi hindi mabubura yan. At walang makakapasok ng anumang masakit na salita. Sa pagsabihan ka naman, laiting ka man, hindi mo may lalagay sa puso yan. Sapagkat mayroon naghahari dito, sasabihin natin, may nagmamahal. Dahil nang kumatok ang Panginoon Kristo, pinapasok ko at magkasalo na kami sa aming puso nito. Iisa na. Ang nasa puso ko ang Panginoon Kristo, siya ang aking Panginoon, siya ang aking Diyos. Hindi yung mga namamahala sa mundong ito. Amen? Kaya mga kapatid, magkakaisa tayo sa Panginoon. Huwag tayong magkaisa dahil sa taong minsan nagpapagulo sa mundong ito. Amen? Sa Diyos tayo mag-focus. Mag-unity tayo sa pamamampalataya. Manalangin tayo. Sapagkat sinabi ng Panginoon sa Matthew, idalangin yung mapabilis. Hindi sinabi ng Lord na mawala, itigil. Mapabilis ang panahon. Ang araw. Kasi magaganap na yon. Ang Diyos pag nagsabi, yun na yon. Hindi na mababali. Kaya nga sinasabi natin, siya yung pasimula at ang katapusan. Siya yung Alpha, Omega. Sabihin, kung ano siya, Diyos siya yung pasimula na banal, hanggang sa dulo, banal pa rin. Hindi tayo, at
pinalalakad niya ang nilang niya sa kabanalan, sa dulo, kabanalan pa rin tayo matatapos. Amen? Kaya nga kapatid, pag-ingatan natin ang ating sarili, unawain natin ang salita ng Panginoon, tanggapin. Hindi madaling tumanggap ng salita, lalo pag ang focus natin, hindi tunay sa Panginoon, na ang focus natin sa tao. Tuno, hindi ang tao ang magdilid sa atin, ang Diyos. Nililid lang tayo ng Panginoon upang tayo lahat ay magpalakasan. Magpaalala kung sino yung nagkukulang. Kapatid, mukhang mayroong hindi na aayon yan sa pamumuhay natin sa Panginoon. Dapat ganun. No? Huwag mo na nating i-condemn ang kapatid. Palalahanan. Yakapin ang kapatid na palalahanan na, Lord, kapatid, lumakad ka sa ganito. Paglabanan mo yan. No? Pagtagumpayan mo yan yung ganyang problema. Kaya mga kapatid, huwag po natin kakalimutan. Dito pa tayo magtatapos sa huling verse na ito. Focus tayo sa Panginoon. Sabi dito sa Hebrew, tayo ba tumayo? At ating namnamin to. Sabi dyan, sa kabaw, 1, 2, 3. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith, who with joy and was gathered before him, endured the cross of disgrace, shame, and the power of the right hand of the throne of God. Amen. Okay, gumaw po, mga kapatid. Mag-focus po tayo sa Panginoon. Isipin natin kung ano ang ginawa ng Panginoon sa atin na nagbigay kagalakan, no? May naghihintay, no? Sa kanyang kaharian. Nagagalak ang Panginoon kung darating tayo sa kanyang harap na trono, haharap tayo sa kanya na nag-victory tayo sa pamamagitan niya, sa pagsunod natin, sa pag-focus natin sa Panginoon.